Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, mayroong katanungan na naipadala sa atin sa inbox at tayo ay tutugon insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya. Ang sabi niya, Assalamualaikum Ustads, itatanong ko lang, pag mag-perform ng at-tahiyato, kailangan po ba na igalaw ang yung hintuturo? Correct me if I'm wrong, Ustads, kasi nag-aral pa po ako ng pagsala. May napanood po ako sa YouTube, ang sabi, igagalaw yung hintuturo at mayroon din hindi igagalaw yung hintuturo. Nalilito po ako. Taib, inshallah, sasagot tayo mga kapatid sa Islam. Napakagandang katanungan na ito ng ating kapatid na ating bigyan ng maikling kasagutan at inshallah subhanahu wa ta'ala ay malinawan siya sa ating sagot na ito. Una sa lahat mga kapatid sa Islam, ang pagkaalamin natin kung ano ba yung hukom ng pagtaas ng hintuturo sa tuwing tayo ay mag-at-tahiyato. Kapag tayo ay nagtatahiyat, ano ba ang hukom nito? Ito ba ay wajib? Ito ba ay sunnah o mustahab? O ito ba ay makruh? Ito ba ay haram? Una sa lahat, ang pagtaas po ng hintuturo kapag tayo ay nagtatahiyat, ang hatol po nito sa pagtaas at paggalaw ay sunnah. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng sunnah? Ang sunnah, kapag gagawin natin, halimbawa nagtaas ako ng hintuturo, ay magkakaroon ako ng karagdagang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi naman ako magtataas, halimbawa, ganito na lamang gagawin ko, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, hanggang sa matapos, hindi ako nagtaas ng hintuturo. Ang tanong, hindi ba tama o mali ba ang sala ko? O tanggap ba ang sala ko? O may hindi ba tanggap ang sala ko? Of course, tanggap ang sala mo. Dahil ang sunnah, tulad ng ating nasabi, kapag itong ating gagawin, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag iiwan mo ang sunnah, hindi mo gagawin, ay wala kang gantimpala sa sunnah na yon. Subalit ang iyong sala ay tama pa rin at nakuha mo pa rin ang tamang pagdarasal. Subalit hindi mo nga lang nakuha ang gantimpala ng sunnah. Pangalawang tanong ni kapatid ay, igagalaw pa ba ang hintuturo o steady na lang o nananatili? Ang ating mga pantas ay nagkaroon ng pananaw dito. Ang sabi nila na kung igagalaw natin ang ating hintuturo, ito ay sunnah. Ayon sa nabanggit sa hadith ni Ibn Hujur na nakita niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na habang nagtatahiyat siya ay nakatingin siya sa kanyang mata sa hintuturo dito at nakikita niya itong ginagalaw ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gayon din na ang sabi din ng ating mga pantas, kung hindi mo naman din igagalaw at naka-steady lamang na ganito, yun din ay tama. Lahat po tama yun. Kaya wala pong dapat na pagtatalunan na karamihan sa mga kamusliman ay nagtatalo papatungkol sa pagtaas at paggalaw ng hintuturo na ito, na which is hindi na dapat natin pagtatalunan pa. Kung nakita mo ang iyong kapatid na ginagalaw niya ang kaniyang hintuturo, tama ang kaniyang sala, tama, nakuha niyang sunnah. Gayon din kung hindi naman niya igagalaw at naka-steady lamang ng ganito, ay tama pa rin ang kaniyang sala at ang kanyang hintuturo, nakuha niya pa rin ang sunnah. Lahat po yun ay sunnah. Subhanallah. Kahit mga kapatid sa Islam, naway nasagot natin ang katanungan ng ating isang kapatid na siya raw ay nalilito. Hindi po nakakalito yun. Kung gagawin mo, nakataas at igagalaw mo, tama. Kung hindi mo naman igagalaw, naka-steady lang ang iyong hintuturo at nakatingin ka sa iyong hintuturo habang nagtatahiyat, ay tama pa rin. So wala pong pagtatalo doon. Tayo.
wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.